Ang lobo at ang tatlong biik. Noong unang panahon, may tatlong biik na nagpasyang iwanan ang kanilang ina at magtayo ng sarili nilang mga bahay. Ang unang biik ay medyo tamad, kaya nagtayo siya ng bahay na gawa sa dayami. Mabilis itong natapos at siya ay nagpahinga at naglaro buong araw. Ang pangalawang biik ay nagtayo ng bahay na gawa sa kahoy. Mas matagal itong natapos kaysa sa bahay na dayami. Ngunit, hindi rin siya nagtagal bago siya nakapagpahinga at nakipaglaro sa kanyang kapatid. Ang pangatlong biik ay masipag. Nagtayo siya ng bahay na gawa sa ladrilyo. Inabot siya ng maraming araw upang matapos ito at pagod na pagod siya. Ngunit, alam niyang matibay at ligtas ang kanyang bahay. Isang araw, dumating ang isang gutom na lobo sa lugar kung saan nakatira ang tatlong biik. Nakita niya ang bahay ng dayami at naisip niya, "Kadali lang sirain ang bahay na ito. Magkakakain ako ng masarap na biik." Kumatok ang lobo sa pinto ng bahay na dayami at sinabi, "Biik! Biik! Papasukin mo ko!" Sumagot ang biik, Hindi kita papapasukin." Sumagot ang lobo, "Kung hindi niyo ako papasukin, hihipan ko ang inyong bahay." Kaya huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang bahay na dayami. Bumagsak ang bahay at tumakbo ang biik papunta sa bahay ng kanyang kapatid na gawa sa kahoy. Pumatok ang lobo sa pinto ng bahay na kahoy at sinabi, Mga biik, papasukin niyo ako." Sumagot ang biik, Hindi ka namin papapasukin." Sumagot ang lobo, "Kung hindi ninyo ako papasukin, hihipan ko ang inyong bahay." Kaya huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang bahay na kahoy. Bumagsak ang bahay at tumakbo ang dalawang biik papunta sa bahay ng kanilang kapatid na gawa sa ladrilyo. Kumatok ang lobo sa pinto ng bahay na ladrilyo at sinabi, Mga biik, papasukin niyo ako." Sumagot ang biik, Hindi ka namin papapasukin." Sumagot ang lobo, "Kung hindi ninyo ako papasukin, hihipan ko ang inyong bahay." Kaya huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang bahay na ladrilyo. Hinipan niya ito ng hinipan, ngunit hindi niya ito magiba. Matibay ang bahay na ladrilyo. Galit na galit ang lobo. Sinabi niya, "Aakyat ako sa tsiminilya at doon ako papasok." Narinig ng mga biik ang lobo. Mabilis silang nagpakulo ng tubig sa isang malaking kaldero sa fireplace. Nang bumaba ang lobo sa tsiminea, nahulog siya sa kumukulong tubig. Umiyak ang lobo sa sakit at tumakbo palayo. Hindi na siya muling nagpakita pa. At ang tatlong biik ay namuhay na maligaya sa bahay na ladrilyo. Natuto sila ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagiging masipag at paghahanda para sa hinaharap. Ang wakas.